Yusek, regarding the tourism, one of the factors affecting the tourism industry, seen by Tourism Secretary Frasco, is the high rates of airfare, way higher compared po to other ASEAN counterparts. Is Malacanang considering to examine this and eventually order po to regulate prices of airfare in the country? Actually, napag-uusapan po talaga yan, issue po yan na mas lumalabas, na mas mataas ang airfare patungo, halimbawa na lang sa Siargao as compared kung pupunta sa ibang bansa. Pero ito po ay ginagawa na po ng paraan ni Secretary Banoy ng DOTR at sinabi po niya ang ilang mga dahilan kung bakit may mataas na airfare patungo sa mga ibang destinasyon sa Pilipinas. Unang-una po, may mga nag-ooperate, mga smaller aircraft na nakakapag-accommodate lamang ng 60 to 70 passengers, pero pareho po ng operational cost as compared sa jet economics na nakakapag-accommodate ng 200 passengers. So kung tutuusin nyo, mas mahal po talaga pag smaller craft ang magagamit. Pero karaniwan po talaga, smaller craft lang ang pwedeng bumiyahe sa mga magagandang destination dito sa Pilipinas. Pangalawa po ay sinabi rin po niya na nakapag-negotiate na po siya at nakapag-usap na po sa pamunuan ng PAL at Cebu Pacific at nag-agree naman po na mababawasan ang presyo lalo-lalo pa sa mga sa Siargao flights. Ayan po. At may mga problema rin po patungkol sa fluctuating fuel cost. Pero kapag ka po nakita naman po na bumababa ang presyo, nire-remind po ng CAB, mga airlines na i-reduce din po nila ang fuel surcharge. Surcharge effectively cutting down airfare. So, yun po ang ginagawa ng DOTR para po mas gumanda pa po ang turismo sa ating bansa pagdating po sa issue ng airfare.